Halina mga kaibigan, sabay-sabay nating simulan. Masustansyang pagkain ay piliin. Umaga na naman. Ano kaya almusal? Ang ulam, itlog at hotdog. Masustansya pa din. So, ano lang kita ng masustansya? Magandang araw! Ang Nutrition Month sa lungsod ng Santa Rosa ay taon-taong ipinagdiriwang sa iba't ibang barangay upang hikayatin ang bawat pamilya na magkaroon ng masustansya at balansing pagkain at mapanatili ang malusog na pamumuhay. Ako si Richelle Ramirez, ang kinatuwa ng Barangay Kanluran at narito ang aking inihandang NutriVlog. Ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng isa sa mga paboritong pagkaing Filipino, tinolang manok. Narito ang mga hakbang sa pagluluto. Una, igisa natin ang bawang at sibuyas hanggang maging mabango. Pagkatapos, idagdag natin ang luya at ipagpatuloy ang pag-isa. Sunod, ilagay natin ang manok at igisa hanggang bahagyang ito ay maging kulay brown. Tapos ay lagyan ng patis, haluin mabuti at takpang muli at hintayin ng 6 na minuto hanggang kumulo. At kapag bahagyang lumambot na ang manok, lagyan natin ito ng sapat na tubig na tama lang sa inyong pamilya at takpan muli para kumulo po ulit ng 10 minuto. Pagkatapos naman ay idadagdag na natin ang sayote at lutuin hanggang lumambot ito. At kapag malambot na ang manok at sayote, ilagay ang mga dahon ng malunggay, haluin mabuti at hayaang maluto ng 1 hanggang 2 minuto bago patayin ang apoy. At iyan, handa na ang ating masarap at masustansyang tinolang manok. Ang tinolang manok ay kabilang sa Go, Grow at Glow Foods. Ang kanin ay nagbibigay ng enerhiya o Go Food. Ang manok naman ay mayaman sa protina na tumutulong sa paglaki at pagpapatibay ng ating katawan. Kaya ito ay Grow Food. Samantala, ang sayote at malunggay ay mayaman sa bitamina at mineral na tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya at nagpapanatiling malusog ng ating katawan. Kaya kabilang ang mga ito sa Glow Foods. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo at subukan ninyo rin lutuin ang masusustansyang tinolang manok sa inyong tahanan. Mabuhay at Happy Nutrition Month ulit! Kalikasan ay ating malin. Prutas, kulay sa ating hapag. Lakas at sigla ay tiyak na dagdag. Magtanim tayo sa ating paligid. Mas lundi ang butas ay maaabot. Ngayon naman, gagamitin natin ang mga buto ng petchay at mustasa na ibinigay sa aming barangay. Unang hakbang, humanap ng maaaring gawing paso. Mas mainam kung recyclable ang gagamitin natin tulad nitong hawak ko na Milkins. Pangalawang hakbang naman, lagyan na natin ito ng lupa. At sa pangatlong hakbang, ibubudbud na natin dito ang mga buto at bahagyang tabunan ng lupa. Kapag tapos na, ilagay ang paso sa lugar na may sapat na sikat na araw at diligan ito araw-araw upang lumaki ng malusog ang mga halaman. Ang pagtatanim ay hindi lamang simpleng gawain. Isa rin itong paraan upang magkaroon tayo ng sariwa at masusustansyang gulay sa ating tahanan. Nakatutulong din ito sa pag-aalaga ng kalikasan, pagtitipid sa gastusin, at pagtuturo ng sipag, tiyaga at responsibilidad. Sabi nga nila, pag may tiyaga, merong nilaga. Sa simpleng pagtatanim ng petsa at mustasa, nakakatulong tayo sa pagkakaroon ng mas malusog na pamilya at mas lanti ang komunidad. Ayan, ganoon lang kadali ang pagtatanim ng petchay at mustasa gamit ang mga butong ibinigay sa ating barangay. Nakakamangha, di ba?
Hindi man agad natin makita ang resulta, tandaan na ang bawat butong itinatanim natin ngayon ay may magandang bunga sa hinaharap. Sa tamang pag-aalaga, tiyaga, at disiplina, makakaani tayo ng sariwa at masustansyang gulay na maaari nating ihain sa ating pamilya. Ngayong Nutrition Month, sana ay maging inspiration ito sa bawat isa na magsimula ng sariling munting gulayan sa bahay. Hindi kailangan ng malalaking bakuran o mahaling kagamitan. Kahit maliit na espasyo at recycled na paso lang, basta may lupa, sikat ng araw at tamang pag-aalaga, maaari na tayong magpatubo ng ating sariling gulay. Malaking tulong ang mga programang tulad nito ng ating barangay dahil hindi lang sila namimigay ng mga buto, kundi nagbibigay rin sila ng oportunidad para sa bawat pamilya na magkaroon ng masustansyang pagkain. Sa simpleng pagtatanim, natututo tayong maging responsable, masinop at maalaga sa ating kalikasan. Isa rin itong paraan para makatipid sa gastusin. Imbis na bumili tayo palagi ng gulay sa palengke, maaari tayong umani mismo sa ating bakuran dahil nga nagtanim tayo. Sigurado ka pang masariwa, malinis at alam mong inalagaan mo ito mula simula at wala itong kahit anong halong chemical. Diba? Kaya tara, samahan nating suportahan ang mga programa ng ating barangay. Ang simpleng pagtatanim ay isang malaking hakbang tungo sa mas malusog na pamilya at mas lunti ang komunidad. Again, this is Rachel Ramirez, representative ng Barangay Kanluran, and thank you for watching my Nutri-Vlog. Happy Nutrition Month everyone! Let's plan today for a healthier tomorrow. Maraming salamat po! Halina mga kaibigan,